tayo'y di na nakita. Magandang araw po sa inyong lahat, mga giliw naming tagapakinig. Sa araw pong ito ay matutunghayan po ninyo ang isang kasaysayan na itatampok namin sa linggong ito dito sa ating dulang. Luha. Ano ba talagang dahilan? At niyayaman ko sa lugar nito. Abay, bakit ito lugar kung saan karamihang naririto magnobyo at magnobya. Wala lang, gusto ko lang pumunta dito. Ay, naka, ikaw huwag mo sabing isa ka sa mga... Sira! Maging iisip mo. Hindi ako ganun, ha? Okay lang, pare. Aminin mo na kasi sa akin. Hindi ko naman ipagsasabi sa iba. Basta huwag ako ang... Pare, ano ka ba? Ganun ba ang pagkakilala mo sa akin? Ha? Sa tagal nating magkasama, bakla bang tingin mo sa akin? Hindi nga. Lubos akong magugulat kung sasabihin mo sa akin na bakla ka dahil... Dahil nga hindi ako bakla. Lalaki ito. At kung bakla ako, hindi ako papatol sa'yo, no? Ay, ouch. Sakit mo na. Bakit ba ako para hindi mo ako makonsunadahan, pare? Halimbawa lang, ha? Tumigil ka nga. Ginugulo mo kasi ang pag-iisip ko, Ikaw naman kasi. Iniintriga mo ako, Biruin mo, ha? Niyaya mo ko. Kala ko sa inuman tayo pupunta, pero dito lang pala sa parke. Ano bang meron sa park na ito, ha? Inggitin mo lang ang sarili mo niyan, ang saya-saya nila, Lalos may kapartner mga naririto, tapos ikaw walang syota pupunta rito. Maliban lang. Sinabi na hindi ako bakla, Hindi naman yun ang ibig kong sabihin, Ito naman, parang guilty ka, Paano naman kasi? Sa tono ng pananalita mo, parang pinamumukha mo sa akin na isa akong bakla. Hindi, Ang sinasabi ko sa'yo, kung hindi mo ko binara, hindi mo ko yayain dito. Walang dahilan. Baka may kated ka at nagpasama ka sa akin. Teka. May kated ka nga ba? Sino? Paglalamlam mo ko sa kanya. Ha? Pare, ang totoo niyan, may hihilingan sana ako sa'yo. Na ano? Samahan mo naman ako. Saan? Nakikita mo bang mag-amang yun na nagtitinda ng palamig? Oo. Kursunada ko yung anak niya, Samahan mo naman ako na makipagkilala sa kanya. Kasi kasama niya yung itay niya at bantay sarado siya. Yun lang pala, Kulang ko dyan. Basta, papainom mo ako mamaya. Anak, kukunin ko na itong mga perang papel na dapat binal natin, para makapamalingkin na ako at tuloy makabili ako ng gamot ng inay mo. Opo, Itay. Oy, yung bilin ko, kahit kaibigan mong bibili, sigilin mo. Dahil negosyo ay negosyo. Walang kamag-anak, walang kapatid, walang kaibigan dito. Opo, Itay. Sige, may una kita rito at yung lalagyan ng pera, itago mo yan at ihinda mong mga plastic cups. At magsisidatingan na yung mga tao mamaya na mamimili. Opo, Itay. Sige, alis na ako. Sige po. Mag-ingat po kayo. Pare, umulis na yung tatay niyo.
pagkakataon mo na yan. Oo, kaya lang. Dinudumog na siya ng mga namimili. Paano pa tayo makakalapit? Iba paano po, di kunwari, bibili ka ng palamig. Andun ka lang sa tabi niya. Hanggat hindi na uubos yung mga bumibiling customers. Yun na. Sige, basta. Huwag mo rin akong iwanan. Mananatili ka rin sa tabi ko. Ano? Paano ka pupunta kung katabi mo ako niyan? Kaya nga ako nagpasama sa iyo para ikaw ang magsasalita. Ikaw talaga, oo. Kaya hanggang ngayon wala ka pa rin asawa dahil sobra ang pagkamahiyain mo pagdating sa babae. Sige na, Ano ba? sige na. I-share mo pa ako alam mo na ang kahinaan ko. Sige na, tayo na. Miss? Ano yon? Bibili ka rin ba? Ah? Hindi akong bibili. Itong kasama ko. Di ka naman pala bibili. Bakit mo tinawag ang pansin ko? Naisturbo tuloy ako. Ha? Pare, suplado to ah. Ikaw na kaya makipag-usap sa kanya. Pwede ba? Kung hindi kayo bibili, umalis kayo sa harapan ko. Natatakpan na niya ang paninda ko eh. Miss, pabili ng 2 baso ng palamig. Oh, may dila ka rin pala. Bakit hindi ka nagsasalita? O ano, yung tig 5 piso, yung tig sa 10 piso ang bibili ninyo. Yung ano lang, tigna 10 piso. Sandali. Susukat ako. Oh, ayan. Akin ang bayad. Miss, anong pangalan mo? Abay, hindi mo pa ako nababayaran. Tinatanong mo ng pangalan ko. Bayaran mo muna yung sinukat kong 2 baso na palamig. Pwede ba? Sorry. Ito. 500? 20 piso lang binili mo. 500 ang babayad mo. Ano ka ba? Kon kasi. Pare, may 20 pesos ka ba dyan? Wala eh. Alam mo, kakasunod lang natin eh. Pareho tayong walang barya. Ano ba kayong dalawa? Hindi ba kayo magbabayad? 20 pesos lang nakuha ninyo eh. Ang tagal ninyong magbayad. Miss, huwag ka na magalit. Ipapalit ko muna itong pera. Kung ganon, iwanan mo yung sinukat kong palamig at saka ka umalis para ipalit yung pera mo. Huwag ka munang iinom yan. Suplada pala ng babae yun ha. Oo nga eh. Pero alam mo, alam kong nakagandaan sa kanya kung nagagalit siya. Pare, maghanap ka na lang kaya ng ibang maliligawan mo. Huwag na yun. Ano? Masungit eh. Kung hindi lang, dahil sa'yo kanina, pinatulang ko na yun. Yan ang wag na wag mong gagawin, pare. Kung ayaw mong magalit ako sa'yo. Anak, kaya ano naman bang nangyari kanina at nagtataray ka na naman at dumating ako ha? Paano naman kasi, Itay? Nainis ako dun sa 2 customer ko. Abay, 20 pesos lang ang halagang nabili. 500 ang binabayad sa akin. Kahit na 1,000 pa yon, hindi ka dapat magalit ng ganon. Mga customer sila eh. Itay, kayo kasi
Kinuha ninyo yung napagbilhan natin at bari lamang iniwan ninyo, kaya wala akong panukli. Kahit na, huwag kang magsungit. Pero itay, mag-isa lang ako doon, wala kayo. Umalis nga kayo, hindi ba? Ibig nyo bang sabihin, iiwanan ko yung paninda ko para ipalit ang 500 niyang pera? Hindi naman sa ganoon. Pwede mo namang sabihin na mahinahon yun eh. Hindi yung sinusungitan mo kaagad yung customer. Nakakainis eh. Nagnenegosyo ka. Dapat maging mahinahon ka lagi at huwag kang magsumit sa mga customer dahil lalayuan ka nila. Pare, titig tayo si Marlene, no? Kung sunada ka ata. Hoy, pare, nakikinig ka ba? Ha? Pare, may sinasabi ka ba? Ako, sinasabi ko na nga, be. Layo-layo na naman ang iniisip mo. Huwag mo sabihin na ang babaeng sungit na naman ang nasa laman ng isip mo. Yun na nga pare. Tinamaan talaga ako sa babae niya. Alam mo, pare, sa totoo lang hindi ako boto sa babae yun Sungit. Pare, ganun lang yun sa umpisa. Pero alam ko, sa mga susunod na araw, pag nakilala na natin siya, hindi na yun magsusungit. Pare, pasensya ka na, pero kung hindi lang yung liligawan mo, hindi na kita sasamahan. Bahala ka na. Sige, ikaw ang bahala. Magtatampo ka sa akin kung hindi kita sasamahan Hindi pare, bakit naman ako magtatampo sa'yo? Nagpapasalamat pa nga ako dahil pinatunayan mo lamang sa akin na talagang kursunada ko ang babaeng yun. Ano? Anong napatunayan na sinasabi mo? Ang alin? Kasi kahit pala hindi mo ako sasamahan, ay determinado pa rin akong puntahan siya. Ano bang nakita mo? Hangarin kong makita siya. Anong nakita mo pa? Walang hiya ko. Kaya nga, hindi naman sa kaganda ng babaeng yun Kung tutusin nga pare, mas magandang di hamak sa kanya si Marlene. Puti lang ang babae yun. Yun ang pinagmamalaki niya. Pwedeng tama ka. Mas maganda sa kanya si Marlene at masugid pa. Pero para sa akin, patunay lamang na gusto ko siya. At ipaglalaban ko siya kahit anong mangyari pare. Ano? Nasisiraan ka na ba ng bait, ha? Naku, alam mo pare, para sa akin lang, no? Ang may karapatan lang na magsungit ay si Marlene. Pero kabaliktaran Dahil kung sino pa yung maganda, siya pa yung mabait. Hindi katulad ng babaeng yun na pangit na nga, masungit pa. Ayaw ko nang marinig ulit sa iyo yan pare ha. Nag-isa ka lang. Magmula nang tayo'y di na nakita. Ano? Isa ka sa mga natanggal sa trabaho? Oo. Matanda na raw ako at baka hindi ko na raw kakayanin ang mabibigat na trabaho sa construction. Nako, paano tayo niyan? Paano ang mga anak natin? Ang pag-aaral nila? Patigilin mo muna yung bunso natin. Ano? Mapag-aaral mo ba ang bunso natin sa pamamagitan ng pagtitinda lamang ng palamig? Huwag mo gang hihamak yung pagtitinda ng palamig. May maraming nag-aaral ng magulang ang anak nila dahil sa pagtitinda ng palamig na yan. May pagtutulungan namin ni Maita ang pagtitinda ng palamig. Ano? Talaga palang wala ka ng planong papag-aralin pa ang anak mo? Ay nako, nakaimita ng desisyon kung gusto pa niyang mag-aaral. Magagawa niya yun ng paraan. Anong ibig mong sabihin? Pwede siyang mag-working student. Magtinda siya ng palamig sa araw, mag-aaral siya sa gabi, ganoon. Ay, naku.
At papatayin mo pa pala sa pagod ang anak ko. Nako, bata pa yung anak mo. 22 pa lang. Kaya pa niyang katawan niya. Kaya kung talagang magsisikap siya sa buhay, makakaya niyang mapag-aral ang kanyang sarili sa pamamagitan ng pagtitinda ng palamig. At mapag-aaral siya sa gabi. Ikaw lang ang tanging mahal ko sa buong buhay kong ito. Pag-ibig ko'y tanging ikaw lamang, sa puso ko'y nag-isa ka lang. Oh, ito ang sukat ng palamig. Akin na yung bayad mo. Oh, ito po. At ikaw, Ha? Ikaw na naman? Pabili ng isang sukat ng palamig. Bibili ka na naman ng halagang 10 pisong palamig. Tapos ang pera mo, 500. Abay, gusto mo lang yatang ipagyabang na marami kang pera eh. Hindi. Nauhaw lang talaga kami ng kaibigan ko ng araw na yon. Sus, kunwari ka pa. Ang sabihin mo, kung hindi mo man ipagyayabang ang pera mo, gusto mo lang ipalit ang pera mo. At ako ang nakita mong pagpapalitan. Style mo, bulok. Ha? Hindi Anong hindi? Alam ko ng style na yan. Gusto mo lang ipalit ang 500 mo para may barya ka sa pamasahe mo sa jeep. Nagkakamali ka, miss. Ang totoo niyan gusto lamang kitang makilala ng araw na yon, kaya lumapit kami sa'yo ng kaibigan ko. Ha? Pwede ba akong makipagkilala sa'yo? Ako nga pala si Chris. Taga rito lang ako. Gwapo pala ang kumag na to. At mukhang disenteng manamit. Pwede bang malaman ko kung anong pangalan mo? Bumili ka muna ng palamig ko bago ko sasabihin ang pangalan ko. Pero, barya lang ang ibayad mo, Yun lang pala Sige. Magsukat ka ng 2 basong palamig. Ha? Nauhaw ka yata ng masyado. At 2 baso ang iinumin mong palamig. Isa lang inumin ko. Isang sukat na susukatin mong palamig para sa'yo. Bahala ka kung ilang sukat ng palamig yung kaya mong ubusin at babayaran ko. Sigurado ka? Itong bayad 100. At baka wala kang panukli. Keep the change na lang. Ha? Anong sabi nyo? Magtitinda na rin ng palamig ang itay ko? Bakit inay? Anong nangyari? Natanggal sa trabaho ang itay mo, anak Ano ho? Oo, tamang narinig mo, anak. At baka hindi ka na namin mapag-aaral pa ng itay mo, anak. Ano ho? Oo, kaya muli kaming nag-usap ng itay mo. At yun nga ang napag-usapan namin. Ang 2 kayong magtitinda ng palamig ng itay mo. Bakit ho, inay? Pasensya ka na, anak, ha? At ngayon ay hindi na namin maipapangako ng itay mo. Okay lang ho, inay. Tutal, tinatamad na rin ho akong mag-aral Ha? Inay, okay lang ho. Bakit pa ako mag-aaral? Maganda naman ang kita ko sa pagtitinda ng palamig Ang ibig mong sabihin ayaw mo nang mag-aral? Hindi na ho, inay. Magnenegosyo na lang ako. Tutal, maganda ang magnegosyo kaysa mayroong boss.
Mula nang tayo'y Ano ang naghihintay na kapalaran ni Maita? Mga giliw naming tagapakinig, sundan bukas ang karugtong ng kasaysayan na itinampok namin sa linggong ito dito sa ating dulang. Luha! Mga nagbibigay buhay sa ating dula ay sina Mayra Abrehal Narnola, Susan Malikdem, Robert De Guzman, Jun Cabato, Emma Dalope, Andrea Solar, Ami Diaz, Jonathan Bravo, at si Oscar Ora. Technical Supervision at Musika, Oscar Ora. Nilapatan ng tunog ni Robert De Guzman, Willie Francisco. Sa panulat at direksyon, Eva Alcoriza. Inihahandog sa inyo ng F3 Recording Studio para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio, Philippines. ang alaala nating di malilimutan. Kay sarap ng ating suyuan, lagi kong natatanda.